Ang koordinasyon at pagkakaisa sa pagharap sa epekto ng gyera sa Middle East ang isa sa pangunahing paksa ng ASEAN Summit ngayong taon na pinangungunahan ng Pilipinas dito sa Cebu. Smile in 3, 2, 1. Nasa Cebu na ang lahat ng mga lider at kinatawan ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bago ang mga pagpupulong ng lahat ay may sideline meetings na. Bilang ASEAN Chair ay nagpatawag ng trilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia at Thailand. Mula nito nakaraang taon ay nagkakaroon ng bakbakan sa pagitan ng Thailand at Cambodia dahil sa away sa teritoryo. Daan-daan nang namatay at daang libong tao na ang nagsilikas dahil sa sigalot na ito na layong mapahupa sa pagpupulong na ito. Bago niya rin nakipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos kay Vietnamese Prime Minister Lee Min Ho. Nagkasundo silang magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain ng Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata sa transnational crime, kabilang mga scam hub at human trafficking at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. Naganap din ngayong hapon ang pulong ng BIM-EAGA o ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Isang matatawag na sub-region sa ASEAN na layong paunlarin ng ilang remote area ng mga nasabing bansa sa larangan ng agrikultura, turismo at edukasyon. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Bukas naman ay kabilang sa pag-uusapan nila sa summit dito ang energy security, food security at kaligtasan ng mga mamamayan ng Southeast Asia. Partikular na pagtutuunan ng atensyon ang tugon ng ASEAN countries sa epekto ng tensyon sa Middle East. Nauna rito, naglabas ang pahayag ang ASEAN bilang isang regional bloc para sa agarang pagtigil ng karahasan sa Middle East. We urge all parties in the Middle East to continue negotiations that will lead to the permanent end of the conflict affecting the lives of millions of people across ASEAN. Bagamat oil producing ang Indonesia, Brunei, Thailand at Malaysia, 66% pa rin ang inaangkat na crude oil ng ASEAN member states ang mula sa Middle East. Dahil sa pagmahal ng petrolyo, apektado rin ang supply at presyo ng pagkain at iba pang raw materials na kailangan ng mga negosyo para sa ibang bilihin na hanapan ng solusyon sa mga pagpupulong. What began as a distant crisis is now affecting energy prices, supply chains, and economic conditions across ASEAN. These are not isolated effects. These are a reminder that our economies and our vulnerabilities are closely linked. Today, which speaks volumes of your strong sense of responsibility. Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay nagaganap pa rin yung trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, ng Cambodia at ng Thailand. Mahalaga ang magiging kalalabasan ng pulong na yan, Vicky, dahil isinusulong nga ng ASEAN ang pagkakaisa at ang ASEAN centrality at kailangan maayos itong mga ganitong sigalot sa pagitan ng mga ASEAN member states. Alas 7 ngayong gabi, inaasahan maglalabas ng statement ang Pangulo at gayon din ang leader ng Cambodia at Thailand kaugnay ng kalalabasan ng trilateral meeting na yan. Samantala, ngayong gabi rin ay may dinner na i-host ang first couple para sa mga bisita mula sa mga ASEAN member states. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.